Sinagot ni dating Manila Mayor Isko Moreno ang mga batikos mula sa kasalukuyang mayor na si Honey Lacuna hinggil sa mga pasaning pinansyal ng lungsod, partikular na sa mga utang na minana mula sa kanyang administrasyon. Ang palitan ng mga pahayag ay naganap matapos ang panayam ni Lacuna noong ika-15 ng Oktubre taong 2024 sa ANC kasama si Karen Davila, kung saan binigyang diin niya ang malaking utang na kinakaharap pa rin ng kanyang administrasyon, na nagmula sa mga proyektong inilunsad noong termino ni Moreno. Ayon kay Lacuna, ang mga utang na ito ay ginamit sa iba't ibang mga proyekto ng infrastruktura. Napakalaki po talaga ng loan namin, ito'y utang noong panahon ni Isko Moreno, napunta sa maraming infrastruktura, 7 proyekto ng pabahay, 4 na paaralan, Manila Zoo, at Hospital ng Manila, pati na rin mga kagamitang medikal para sa Hospital ng Manila, paliwanag niya. Samantala, ipinagtanggol naman ni Moreno ang kanyang mga desisyon sa isang town hall meeting noong ika-22 ng Oktubre taong 2024, na binigyang diin ang makataong aspeto ng kanyang administrasyon, lalo na noong pandemya. Tugon sa kritisismo ni Lacuna na siya ay nagbigay ng tulong sa mga hindi botante, nagtanong si Moreno ng taus-pusong tanong sa mga dumalo. May sakit o wala? Botante o hindi, anong mararamdaman nyo kung yung nanay nyo nakarate sa karamdaman, 6 na taon na hindi nakakabangon pero humihinga pa, buhay pa, pero 2 eleksyon hindi nakaboto, hindi na botante, so dahil hindi na siya botante, wala na siyang pensyon, tanong niya. Ipinunto ni Moreno ang mga hindi pangkaraniwang hamong kinaharap ng lungsod noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19, na iginiit na ang kanyang prioridad ay tiyakin na walang pamilyang magugutom. Inisip ko, paano kakain ng 700,000 pamilya, 2 milyong tao ng Maynila na magugutom dahil sa pandemya, dahil sa lockdown, hindi niyo po narinig nung naging mayor ako na walang pera ang syudad, ginawan ko ng paraan, kinuha ko ang responsibilidad, paliwanag niya. Ibinahagi rin niya ang mga hakbang na isinagawa upang suportahan ang sistemang pangkalusugan ng lungsod, binigyang diin na tiniyak niya ang pagkakaroon ng mahahalagang medikal na kagamitan tulad ng oxygen. Maynila, tangke-tangke ang oxygen, mabuhay lang ang mga mahal natin Manileño, dagdag niya. Mainit na tinanggap ng mga tao ang mga pahayag ni Moreno, lalo na nang ipahiwatig niya ang plano na ibalik ang mga programa para sa mga senior citizens na ipinatupad noong kanyang pamumuno. Sa tulong niyo, pag nakabalik tayo, ibabalik natin ang sigla ng lungsod ng Maynila, wika niya na ikinatuwa ng mga dumalo. Habang umiinit ang politika sa Maynila, ang patuloy na palitan ng mga pahayag ni Lacuna at Moreno ay nagsasalarawan ng pangmatagalang epekto ng pandemya at ang pagkakaiba ng kanilang pamamahala, habang binibigyang diin ni Lacuna ang pasaning pinansyal na naiwan, nananatiling matatag si Moreno sa paniniwala na tama ang kanyang mga naging desisyon upang protektahan ang kapakanan ng mga Manileño sa isa sa pinakamahirap na panahon ng lungsod.